Naku, pasensya na po ma'am, sir. Subukan po nating iswipe ulit ang card sa isang kilalang hotel sa Bonifacio Global City, Taguig, kung saan nagdaraan ang mga bisita sa kasal. Nagsimulang manginig ang boses ng aking biyenan. Paumanhin po, pero hindi po talaga gumagana ang card. Mayroon po ba kayong ibang card? Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa huling ikalimang card, lahat ay sunod-sunod na tinanggihan. Isang marangyang kasal kung saan inupahan ang buong hotel, at ito ang nangyari sa mismong oras ng pagbabayad. Bakit? Bakit ayaw gumana? May problema ba sa card? Nagsimula ng magbulungan ang mga dumaraang bisita. May mga pamilyar na mukha rin akong nakita. Ang mga miyembro ng pamilya ng aking asawa ay namutla na parang walang ano-ano. Ang aking hipag ay nakatayo roon, tulala sa kanyang wedding dress, at ang mga tingin ng pamilya ng lalaking ikakasal ay nagsimulang manlamig. Sabi na kasing siya na ang bahala, hayan tuloy. Sa sandaling iyon, pinapanood ko ang lahat mula sa malayo. Marahil ay dahil sa unang pagkakataon na gumawa ako ng masama, kumakabog ang aking dibdib, ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng kakaibang kapayapaan. Naiintindihan na kaya nila ngayon, ang ginawa ko 3 araw na ang nakalipas. Ako po si Amelia Reyes, 42 taong gulang at kasalukuyang namumuhay mag-isa. Ang ikukuwento ko ngayon ay tungkol sa araw ng aking pakikipaghiwalay. Marahil ay maraming nagtatanong kung paano naging posible ang ganoong bagay at kung ano ang mga sumunod na nangyari. Iyon ay sa mga huling araw ng Oktubre 2021. Nasa loob ako ng master's bedroom sa bahay ng aking mga biyenan sa Pampanga. Habang pinagmamasdan ang mga nalalaglag na dahon ng puno ng mangga sa labas ng bintana, nakaupo ako sa harap ng isang mesa. Nakalatag sa harap ko ang puting papel ng annulment petition. Tahimik na tahimik sa loob ng silid. Tanging ang tunog ng segundero ng orasan sa dingding ang maririnig. Ang aking biyenang babae, si Aling Teresita, ay lumabas para mamalengke at ang asawa ko naman ay nasa trabaho. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na nagkaroon ako ng oras para sa aking sarili. Malamig ang dulo ng aking mga daliri. O mas tamang sabihin, malamig ang buong katawan ko. Ang silid na iyon ang tinirhan ko sa loob ng 10 taon mula nang ako'y ikasal. Ang kulay ng dingding ay light beige at sa ibabaw ng aparador ay siksikan ang mga litrato ng pamilya ng aking asawa. Ngunit ang kakaiba, ang tanging litrato kung saan ako naroroon ay ang aming wedding picture. Ang lahat ng iba pa ay mga litrato kung saan bida ang aking hipag na si Jessica. Nang makita ko ang pangalan ko na nakasulat sa mga dokumento, naramdaman ko ang kakaiba, Amelia Reyes. Kailan nga ba nagsimula na tawagin na lang akong manugang ni Teresita? Maging ang mga kapitbahay at kahit ang sarili kong asawa ay bihirang tawagin ako sa aking pangalan. Palagi akong tinatawag ng aking biyena na Hoyo Amelia at ang asawa ko naman ay hindi na talaga ako tinatawag sa pangalan ko sa loob ng bahay. Tapos na rin sa wakas, bulong ko sa sarili. Kinuha ko ang ballpen ngunit nanginginig ang aking kamay. Ngunit hindi ito dahil sa takot. Bagkus, dahil ito sa pakiramdam ng kalayaan. Sa totoo lang, matagal bago ako nakarating sa puntong ito. Sa loob ng 10 taon ng pagsasama, hindi ako nakagastos ng kahit 1 sentimo para sa sarili ko. Maging ang aking sahod ay ang aking biyenan ang namamahala. Ang pinaghirapan kong sahod ay direktang napupunta sa kamay niya. Amelia, dahil sa pera mo, nabubuhay ang pamilyang ito, dapat kang magpasalamat. Palaging iyan ang sinasabi niya. Noong una, inakala ko na ganito talaga ang buhay may asawa, ngunit nang makipag-usap ako sa aking mga kaibigan, nalaman kong hindi pala. Gulat na gulat sila at sinabing, hindi ba sobra na yan? Mayroon ding tinatawag na family card. Mayroon akong 5 credit card na nakapangalan sa akin. Isa para sa aking biyenan, isa sa biyenang lalaki, isa sa hipag, isa sa asawa, at isa para sa akin. Ngunit sa katotohanan, hindi ko magamit ng malaya ang kahit isa sa mga card na iyon. Amelia, ano ang binili mo sa palengke kahapon?
Itlog, gatas at bagoong po. Magkano lahat? 600 piso po. Nasaan ang resibo? Palaging ganoon ang eksena. Kahit isang tray ng itlog o isang karton ng gatas ang bilhin ko, kailangan kong i-report. Ngunit iba pagdating sa hipag kong si Jessica. Kahit bumili siya ng damit na nagkakahalaga ng libu-libo sa mall, walang sinasabi ang aking biyenan. Prinsesa namin si Jessica, kaya natural lang yan. Iyon ang kanyang lohika. Sa edad na 34, tinatawag pa rin niyang prinsesa ang kanyang anak at binibigyan ng buwanang allowance na 20,000 piso. Kahit mag-isa lang itong namumuhay, mas malaki pa iyon sa sahod ko. Dumampi ang dulo ng ballpen sa papel. Bago ako pumirma, biglang nag-flashback sa isipan ko ang nakalipas na 10 taon. Ang mga pangyayari mula pa noong unang araw ng aming kasal. Ang paghalungkat ng aking biyenan sa aking bagahe noong unang gabi namin na sinasabing, "Anong tinatago mo bilang isang manugang?" Pagbalik namin mula sa honeymoon, siniyasat niya ang aking cellphone. "Kailangan kong makita kung sino ang mga kausap mo," sabi niya. Marahil doon nagsimula ang unti-unting pagliit ng aking pagkatao. Noong una, inakala kong bahagi ito ng pag-adjust sa buhay may asawa, ngunit lumipas ang 1 taon, 3 taon, 5 taon, at walang nagbago. Sa halip, lalo pang lumala. Ang pagpunta sa aming bahay ay kailangan pa ng pahintulot, ganoon din ang pakikipagkita sa mga kaibigan. Ang babaeng may asawa ay hindi dapat gumagala sa labas. Iyon ang paniniwala ng aking biyenan, Amelia Reyes. Isinulat ko ang aking pangalan ng malinaw. Sa sandaling iyon, parang may narinig akong tunog ng isang bagay na nababali. O baka naman, ito ang tunog ng isang bagay na nakatali na sa wakas ay nakakalag. Pagkatapos pumirma, tahimik kong kinuha ang aking cellphone. Isa-isa kong binuksan ang mga banking app at sinimulang i-block ang mga family card. Ito ay isang bagay na pinagplanuhan kong mabuti. Ilang buwan ko nang tinitipon ang mga detalye ng paggamit ng card. Kung sino, kailan, magkano ang ginastos, at kung saan at ano ang binili, lahat ay inalala ko. Lihim ko ring ni-record ang mga usapan ng aking biyenan at hipag. "Jessica, gusto mo raw bumili ulit ng bag ngayong buwan? Gamitin mo ang card ni Amelia. Salamat ma. Hindi naman malalaman ni ate, di ba? Mga ganoong usapan." Sa pinaghirapan kong pera, bumibili ng luxury bag ang aking hipag at wala man lang akong kaalam-alam. Unang card, na block. Lumabas ang mensaheng "Card transaction blocked successfully" sa screen. Ikalawang card, na block din. Ikatlo, ikaapat, bumibilis ang paggalaw ng aking mga daliri. Kakaiba, ngunit naging payapa ang aking isipan. Pakiramdam ko ay isa-isang nalulusaw ang mga sama ng loob na naipon sa loob ng 10 taon. Para itong pagkalas sa mahigpit na pagkakatali ng sintas ng sapatos. Nang i-block ko ang ikalimang card, sandali akong natigilan. Ito ang card na madalas gamitin ng aking biyenang lalaki. Kapag naglalaro ng golf, kapag may inuman, palaging ito ang ginagamit niya sa pagbabayad. Libu-libong piso ang nagagasto sa isang pagkakataon. Tama ba ito? Sandaling sumagi sa isip ko. Ngunit agad kong pinatatag ang aking loob. Pera ko naman iyon. Naisip kong may karapatan akong magdesisyon. Wala pang 5 minuto ay na-block ko na ang lahat ng card. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman kong malaya ako. Walang pahintulot mula kanino man, walang iniintinding sasabihin ng iba, desisyon ko ito. Sa labas, umiihip ang hangin. Naririnig ko ang kaluskos ng mga dahon ng puno. Ang mga huling bunga ng santol na nakasabit sa puno ay umuugoy. Isang ordinaryong hapon ng taglagas. Ngunit para sa akin, ito ang araw na tila nagbago ang buong mundo. Nang ibaba ko ang cellphone at tumingin sa salamin, nakita kong may luha sa aking mukha, hindi dahil sa lungkot, siguro dahil sa gumaan ang loob ko. Nakakatawa ang makita ang sarili kong mukha na walang emosyon habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa harapan, umuwi na ang aking biyenan. Mabilis kong pinunasan ang aking luha at itinago ang mga dokumento ng annulment sa drawer. Hindi pa ito ang tamang oras
para sabihin sa kanya, "Amelia, anong ginagawa mo?" "Inaayos ko po ang kwarto, ma." Ito ang huli kong pagsisinungaling. Sa totoo lang, hindi ang kwarto ang inaayos ko, kundi ang buhay ko. Ngunit hindi niya alam. Ang mga mangyayari sa mga susunod na araw, noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Sa isiping simula bukas, mabubuhay na ako bilang sarili ko. Siyempre, hindi ko pa alam kung gaano kalaki ang magiging kapalit nito. Ang mga mangyayari sa kasal ng aking hipag na si Jessica makalipas ang ilang araw at kung gaano magugulantang ang pamilya ng aking asawa at ang mga pagsubok na darating sa akin pagkatapos noon. Ngunit sa sandaling iyon, payapang-payapa ako. Marahil dahil sa kapanatagan na sa wakas, mapoprotektahan ko na ang aking sarili. Ang insidente ay nangyari 3 araw matapos kong i-block ang mga card sa araw ng kasal ng aking hipag na si Jessica. Si Jessica ang bunsong anak ng aking biyenan. 34 na taong gulang na siya, ngunit hindi pa rin ikinakasal kaya't laging nag-aalala ang aking biyenan. Tapos bigla na lang siyang nag-anunsyo na ikakasal na. Ang lalaki raw ay isang manager sa isang malaking kumpanya. Tuwang-tuwa ang aking biyenan. Sa wakas, nakahanap na rin ng mabuting lalaki si Jessica natin. Kailangan nating gawing engrande ang kasal niya. Iyon ang sabi ng aking biyenan, kaya't pinili nilang idaos ang kasal sa isang 5-star hotel sa Bonifacio Global City. Magkano kaya ang aabutin ng isang kasal sa hotel? Hindi ko pa naranasan kaya't wala akong ideya, ngunit tiyak na aabot ito ng daan-daang libong piso. Naisip ko kung saan sila kukuha ng ganoong kalaking pera, ngunit parang walang anuman na sinabi ng aking biyenan, di sa card natin babayaran. Sa sandaling iyon, biglang kumabog ang dibdib ko. Naisip ko, baka ang card na nablock ko ang gagamitin nila, ngunit hindi ako umimik. Malalaman din naman nila. Gabi bago ang kasal, dumating si Jessica sa bahay at tuwang-tuwang nagkuwento. "Ate, ang ganda bukas, sigurado. Alam mo ba kung gaano kainggit ang mga kaibigan ko na sa hotel ang kasal ko? Mula pagkabata, ganyan na si Jessica. Mahilig siyang magyabang. Noong high school, mamahaling bag ang dala-dala niya at ipinagmamalaki sa mga kaibigan. Noong college, puro tungkol sa mga biyahe niya sa ibang bansa ang kwento niya. Ang aking biyenan naman ay tuwang-tuwa sa ganoong pag-uugali ni Jessica. Dapat laging espesyal ang prinsesa namin, palagi niyang sinasabi. Kaya't hanggang sa edad na 34, tila walang kamuwang-muwang si Jessica sa realidad. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang pera at kung paano ito kinikita, kinaumagahan ng kasal. Pagdating namin sa hotel, napakaganda ng tanawin. Mula sa lobby, marangya na ang dekorasyon. May nakalatag na pulang carpet at nagkalat ang mga buke ng puting rosas. Kumikinang ang ilaw mula sa mga chandelier. Isa-isang nagsidatingan ang mga bisita, mga kaibigan ni Jessica, mga katrabaho, at ang pamilya ng lalaki, lahat ay humanga. Wow, grabe naman to. Buong hotel ang nirentahan. Ang swerte naman ni Jessica. Iyon ang mga naririnig ko sa paligid. Si Jessica ay nakasuot ng wedding dress at mukhang isang tunay na prinsesa. Ipinagmalaki pa niya na ang damit niya ay nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Ang aking biyenan naman ay nakasuot ng magandang Filipiniana. Mukhang mamahalin din ito. May suot siyang perlas na kuwintas at gintong pulseras. Kitang-kita ang kaligayahan sa kanyang mukha. Ang ganda ni Jessica, di ba? Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang kasal. Isa-isa niyang binabati ang mga bisita at ipinagmamalaki ang kasal. Parang siya ang ikinakasal sa sobrang kagalakan. Nakatayo lang ako sa malayo at nagmamasid. Sa totoo lang, medyo alanganin akong dumalo. Ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang pumirma ako sa annulment petition at hindi pa ito alam ng lahat. Ngunit sa isang banda, curious din ako. Naisip ko, ano kaya ang mangyayari? Mayroon akong kuryosidad kung ano ang magaganap sa oras ng pagbabayad. Nagsimula na ang seremonya. Nang maglakad ang bride, lahat ay tumayo at pumalakpak. Mukhang napakasaya ni Jessica.
Ang lalaki rin ay gwapo. Ang mga tingin nila sa isa't isa ay puno ng pagmamahal. Nagkaroon ng homily at pagpapahayag ng kanilang pag-iisang dibdib. Nagkaroon din ng pagmamano sa mga magulang. Umiiyak na niyakap ng aking biyenan si Jessica. Jessica anak, maging maligaya ka. Isang napaka-emosyonal na sandali. Hindi ko na malayang naluha rin ako. Naisip ko, ganito pala, kagandang sandali ang kasal. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula na ang reception. Ang pagkain ay napakasarap. Mula sa Filipino hanggang Western cuisine, iba't iba ang nakahain. Walang tigil sa pagpuri ang mga bisita. Ang sarap, the best too. Ngayon lang ako nakadalo sa ganitong kasal. Mukhang napakabuti ng pamilya ni Jessica. Habang naririnig ito ng aking biyenan, lalo siyang nagyayabang. Ang biyenan ko namang lalaki ay mukhang masaya rin. Ngunit patapos na ang reception, lumapit ang isang staff ng hotel sa aking biyenan. Ma'am, kung handa na po kayo para sa payment, punta na po kayo sa front desk. Sa sandaling iyon, bahagyang nagbago ang bunigi. Saglit na dumaan ang kaba sa mukha ng aking biyenan. Ngunit agad din siyang bumalik sa dati. Sige, pupunta na ako. Kinuha ng aking biyenan ang card mula sa kanyang pitaka. Ang card na nakapangalan sa akin. Nang makita ko iyon, nagsimulang tumibok ng mabilis ang aking puso. Habang pinagmamasdan ko ang likod ng aking biyenan na naglalakad patungo sa front desk, magkahalong emosyon ang naramdaman ko. Sa isang banda, nakakaramdam ako ng tagumpay, ngunit sa kabilang banda, mayroon ding kaba. Karamihan sa mga bisita ay nakatingin din sa pagbabayad. Tila interesado silang malaman kung magkano ang halaga ng isang malakihang kasal. Lahat ay nagbubulungan at nakatingin. Inabot ng aking biyenan ang card. Kinuha ito ng staff at inilagay sa terminal. Makalipas ang ilang segundo, tumunog ang terminal. Declined. Sa sandaling iyon, nanigas ang mukha ng aking biyenan. Ang nakangiti niyang mukha ay biglang naglaho. Ha? Kakaiba naman. Subukan mo ulit. Halata ang pagkabahala sa boses ng aking biyenan. Sinubukan ulit ng staff, ngunit pareho pa rin ang resulta. Pasensya na po, hindi po talaga gumagana ang card na ito. Kumuha ng isa pang card ang aking biyenan. Nakapangalan din sa akin, ngunit ganoon din ang nangyari. Declined. Sa pagkakataong ito, nagsimula ng makahalata ang mga tao sa paligid. Nagsimula ng marinig ang mga bulungan. Bakit ayaw? May problema ba sa card? Unti-unting namumutla ang mukha ng aking biyenan. Kinuha niya ang ikatlong card, ngunit pareho pa rin ang resulta. Ika-4, ika-5, ganoon din. Sa sandaling iyon, lumapit ang aking biyenang lalaki. Anong nangyayari? Ayaw gumana ng card. Kakaiba. Nagulat din ang aking biyenang lalaki. Kinuha niya ang kanyang card mula sa pitaka at ibinigay sa staff, ngunit declined din ito. Ngayon, halata na sa lahat ng bisita, lalong lumakas ang bulungan. Napansin din ni Jessica na may kakaiba at lumapit. Ma, anong nangyayari? Yung card ayaw gumana. Nagsimulang manginig ang boses ng aking biyenan. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ganoon. Palagi siyang matapang at may tiwala sa sarili, ngunit sa sandaling iyon, mukha siyang napakaliit. Maging ang staff ng hotel ay nag-aalangan na. Mayroon po ba kayong ibang paraan ng pagbabayad? Ngunit walang ganoong kalaking cash ang pamilya ng aking asawa. Malaking halaga iyon dahil buong hotel ang nirentahan. Nagsimula na ring mag-alala ang pamilya ng lalaki. Ang ama ng lalaki ay tumingin sa aking biyenang lalaki na may pagdududa. Sa sandaling iyon, pinapanood ko ang lahat mula sa malayo. Kumakabog ang dibdib ko. Nangyayari na ang inaasahan ko. Kasabay nito, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Masaya ako, ngunit sa kabilang banda, mabigat ang aking loob. Medyo naawa rin ako nang makita silang napapahiya sa harap ng maraming tao. Ngunit agad kong pinatatag ang aking loob. Kahit ako ang may kagagawa nito, may dahilan kung bakit kinailangan itong mangyari. Kung iisipin ko ang mga pinagdaanan ko sa loob ng 10 taon, nararapat lang ang kahihinatnan na ito.
Sa huli, ang ama ng lalaki ang nag-abot ng card para matapos ang pagbabayad, ngunit sira na ang punigi. Nagbulungan ang mga bisita habang umuuwi at hindi maganda ang ekspresyon ng pamilya ng lalaki. Naluha si Jessica at nagtanong sa aking biyenan, "Ma, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ayaw gumana ng card?" Ngunit hindi makasagot ang aking biyenan. Tila hindi pa niya maintindihan kung ano ang nangyari. Tahimik akong umalis sa lugar na iyon. Naisip kong wala na akong kailangang makita pa. Habang nakasakay sa taxi pa uwi, nakatanggap ako ng text sa aking cellphone. "Amelia, umuwi ka kaagad." Anong nangyari? Mula iyon sa aking biyenan, ngunit hindi ako nag-reply. Naisip kong hindi pa ito ang tamang oras para magsalita. Noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng mahimbing. Naisip ko, sa wakas, nagsimula na. Hindi ko alam kung ano ang mga susunod na mangyayari, ngunit sigurado akong hindi na ako magpapaapi pa. Kinabukasan ng kasal, tahimik akong nagbabasa ng libro sa bahay. Mas maaga akong nagising kaysa karaniwan, ngunit payapa ang aking isipan. Pakiramdam ko, ito ang unang pagkakataon sa loob ng 10 taon na nakatulog ako ng mahimbing. Ngunit bandang 10:00 ng umaga, tumunog ang aking cellphone. Si Jessica ang tumatawag. Kung dati, hindi ko ito sasagutin, pero sa araw na iyon, parang gusto kong sagutin. "Ate, ate." Nanginginig ang boses ni Jessica. Tila umiiyak siya. "Bakit? Anong nangyari?" "Ate, malaking problema. Si Kuya Paolo." Si Kuya Paolo. Paolo ang pangalan ng asawa ni Jessica, yung sinasabing manager sa isang malaking kumpanya. Teka, dahan-dahan lang. Kinansela na niya ang kasal. Kagabi, bigla siyang tumawag, pinapasauli na niya lahat ng regalo. Sa sandaling iyon, kumabog ang dibdib ko. Inaasahan ko ito. Ngunit nagulat pa rin ako nang marinig ito. Bakit bigla? Bakit daw? Dahil sa nangyari kahapon. Yung hindi gumana ang card, nagduda ang tatay ni Kuya Paolo sa pamilya natin. Sabi niya, pamilya raw tayo na may problema sa pera. Unti-unting humina ang boses ni Jessica. Narinig ko ang kanyang paghikbi. Sa totoo lang, hindi ko naman inaasahan na hindi ito mangyayari kung sa isang 5-star hotel ay sunod-sunod na tinanggihan ang card, natural lang na magduda ang kabilang panig. Lalo na kung ang mapapangasawa ay may problema sa pinansyal, sapat na dahilan iyon para pag-isipang muli ang kasal. "Ate, paano na to? Anong gagawin ko?" Patuloy sa pag-iyak si Jessica. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na nakaranas ng ganitong bagay, kaya't natural lang na magulantang. Hanggang sa edad na 34, nabuhay siya sa ilalim ng proteksyon ng kanyang ina at ngayon, biglang gumuho ang kanyang mundo. Huminahon ka muna. Nasaan ka ngayon? Nasa bahay. Si Mama, nasa ospital. Ospital? Bakit? Kagabi, hinimatay siya. Biglang tumaas ang presyon ng dugo niya. Isinugod siya ni Papa sa emergency room. Sa pagkakataong ito, talagang nagulat ako. Hinimatay ang aking biyenan. Kahit gaano ko pa siya kinamumuhian, nang malaman kong may sakit siya, naging komplikado ang aking pakiramdam. Pagkatapos ng tawag, matagal akong nag-isip, pupunta ba ako sa ospital o hindi? Sa huli, nagpasya akong pumunta. Sa kabila ng lahat, 10 taon din kaming naging pamilya, kaya't hindi ko kayang basta na lang siyang talikuran. Ang ospital ay isang malaking pampublikong ospital sa syudad. Sinabi ni Jessica na nasa 4th floor, internal medicine ward daw. Habang paakyat sa elevator, kumakabog ang aking dibdib. Ito ang unang pagkakataon na haharapin ko ang pamilya ng aking asawa pagkatapos ng insidente sa card. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto, nandoon ang aking biyenang lalaki at si Jessica. Ang aking biyenan ay nakahiga sa kama. Mukha siyang mas payat kaysa dati. Nang makita ako ng aking biyenang lalaki, malamig ang kanyang tingin. "Ikaw ang may gawa nito." Diretsahan niyang sinabi. Walang anumang pagbati. "Ano po ang ibig niyong sabihin?" "Yung card. Ikaw ang nag-block, di ba?" May halong galit ang boses ng aking biyenang lalaki. Mahigit 70 taong gulang na siya,
ngunit nanginginig pa rin ang kanyang boses. Opo, tama po kayo. Tumingin ako sa kanya ng diretso at sumagot. Naisip kong wala nang dahilan para magtago pa. Walang hiya ka. Anong karapatan mo? Sumigaw ang aking biyenang lalaki. Natahimik ang buong kwarto. Pinigilan ni Jessica ang kanyang ama. Pa, hinaan mo ang boses mo. Manahimik ka. Sino ba ang may kasalanan kung bakit nagkaganito ang pamilyang ito? Mukhang galit na galit talaga ang aking biyenang lalaki. Namumula ang kanyang mukha at nanginginig ang mga kamay. Nakapangalan po sa akin ang card kaya may karapatan po akong i-block ito. Sinikap kong maging kalmado. Iningatan kong hindi manginig ang aking boses. Karapatan? Anong karapatan? Dahil sa perang iyon, nabuhay ang pamilyang ito. Pera ko po iyon. Ano? Pera mo? Natawa ng mapakla ang aking biyenang lalaki. Sa sahod mong 30,000, anong magagawa mo? Kami ang nag-alaga sa iyo. Sa sandaling iyon, uminit ang ulo ko. Nag-alaga? 10 taon nilang kinuha ang lahat ng pera ko at ngayon sasabihin nilang inalagaan nila ako? Hindi niyo po ako inalagaan. Ginastos niyo ang pera ko. Hayop ka talaga. Tatayo sana ang aking biyenang lalaki, ngunit sa sandaling iyon, gumalaw ang aking biyenan na nakahiga sa kama. Tama na yan, mahinang sabi ng aking biyenan. Nagmulat siya ng mata, ngunit ibang-iba na ang kanyang anyo. Mukha siyang pagod na pagod. Amelia, bakit mo ginawa to? Tanong niya sa akin. May halong hinanakit ang kanyang boses. Amelia, may nagawa ba kaming masama sa'yo? 10 taon ka naming tinuring na pamilya. Tinuring na pamilya? Napangiti ako ng mapakla. Pamilya nga ba ang turing nila sa akin o isang makinang nagbibigay ng pera? Kung pamilya po, sana tinanong niyo rin ang opinyon ko. Opinyon? Anong opinyon? Nung gumawa kayo ng card at ginamit ito, hindi niyo man lang ako tinanong. Tila walang masabi ang aking biyenan. Matagal siyang tumingin sa kisame bago nagsalita ng mahina. Pero kahapon, kasal ni Jessica. Kaya nga po dapat sinabi niyo muna na gagamitin niyo ang card ko. Tahimik na umiiyak si Jessica sa tabi. Tila naiintindihan na niya ang buong sitwasyon. Ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang kasal. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang isang nurse. Kailangan pong magpahinga ng pasyente. Masyado pong maingay. 1 o 2 bisita lang po ang pwedeng maiwan. Nang marinig ko ang sinabi ng nurse, tumayo ako. Naisip kong wala na akong dahilan para manatili pa. Sige po, aalis na ako. Paglabas ko ng kwarto, nakasalubong ko si Jessica sa hallway. Sumunod pala siya. Ate, kailangan ba talagang ganito? Namumula at namamaga ang mga mata ni Jessica. Jessica, pasensya na. Pasensya. Pagkatapos mong sirain ang kasal ko, tumaas ang boses ni Jessica. Paano na ako, ate? Hindi na raw ako pakakasalan ni Paulo. Alam na ng lahat ng kapitbahay. Paano na ako mabubuhay? Ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Jessica na ganito. Dati, palagi siyang masayahin at may tiwala sa sarili, ngunit sa araw na iyon, wasak na wasak siya. Makakahanap ka pa ng iba. Iba? Ilang taon na ako? 34. Sumigaw si Jessica sa hallway. Napatingin ang ibang pamilya ng pasyente at kumalat na ang tsismis. Na mahirap daw ang pamilya natin. Walang pera. Sino ang magpapakasal sa akin? Tama ang sinabi niya. Sa isang maliit na komunidad, mabilis kumalat ang tsismis. 1 araw o 2 lang, alam na ng buong barangay. Jessica, masyado kang naging walang muwang. Kung saan nanggagaling ang pera, kung paano ito kinikita. Anong importansya nun? Pamilya tayo, di ba? Kung pamilya, dapat nagbibigayan. Hindi yung puro tanggap lang. Tila wala nang masabi si Jessica. Matagal kaming nagkatitigan bago siya pumasok ulit sa kwarto. Umuwi ako mula sa ospital. Mabigat ang aking loob, ngunit hindi ako nagsisisi. Naisip kong kailangan talagang mangyari ito. Noong gabing iyon, nagsimulang kumalat ang tsismis sa aming lugar. Tumawag ang aking ina. Amelia,
Anong nangyayari? Pinag-uusapan daw ang pamilya ng asawa mo. Ma, nakipaghiwalay na po ako. Ano? Matagal na hindi nakapagsalita ang aking ina. Sa mga sumunod na araw, walang yunlag mula sa pamilya ng aking asawa. Marahil marami silang inaayos. Ang problema sa kinanselang kasal ni Jessica, ang bayarin sa ospital ng biyenan at ang tsismis sa lugar. Makalipas ang 1 linggo, narinig kong nag-resign na raw si Jessica sa trabaho. Nahihiya raw siya sa mga tao. Ang biyenan ko ay nasa ospital pa rin at ang biyenang lalaki naman ay mag-isang hinaharap ang lahat. Iba-iba ang reaksyon ng mga kapitbahay. May mga nagsabing masamang manugang daw ako. May mga nagsabi namang sobra na raw ang ginawa ng pamilya ng asawa ko. Kawawa naman yung manugang ni Teresita. 10 taon daw kinukuha lahat ng sahod, pero hindi naman dapat sa araw ng kasal. Kung hihiwalay din lang, sana sinabi na niya, dati pa. Iba't ibang kwento ang kumalat. Pinabayaan ko na lang. Ano man ang sabihin ng mga tao, hindi ako nagsisisi sa aking desisyon. Ngunit makalipas ang ilang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Nakatanggap ako ng balita na idedemanda raw ako ng pamilya ng aking asawa para sa kasong estafa. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, nagsisimula pa lang ang laban na ito. 2 araw matapos kong malaman na idedemanda ako para sa kasong estafa, Sabado ng hapon noon. Nasa bahay ako ng aking ina. Mula nang malaman niya ang tungkol sa aking paghihiwalay, palagi niya akong pinapapunta dahil nag-aalala siya. Ang bahay ng aking ina ay mga 20 minuto lang ang layo mula sa bahay ng aking mga biyenan kung sasakyan. Isang maliit na bahay na may isang palapag kung saan ako lumaki. May isang puno ng bayabas sa bakuran at sa tabi ng gate ay may mga tanim na gumamela ang aking ina. 70 taong gulang na ang aking ina. Mag-isa na lang siyang namumuhay mula nang pumanaw ang aking ama, ngunit malusog pa naman siya. Nag-aalala lang siya ng husto dahil sa akin. Amelia, ayos ka lang ba talaga? Idinimanda ka pa raw. Nag-aalalang tanong ng aking ina habang nagtitimpla ng kape. Ayos lang po ma, wala naman po akong ginawang masama. Pero, yung korte. Nakakatakot isipin. Ang aking ina ay namuhay ng tahimik buong buhay niya, kaya't ang mga ganitong bagay ay bago at nakakatakot para sa kanya. Sa totoo lang, natatakot din ako, ngunit hindi ako pwedeng umatras. Sa sandaling iyon, may narinig kaming yabag sa labas ng gate. May isang taong dahan-dahang lumalapit, at pagkatapos, tumunog ang doorbell. Sino kaya yan? Tatayo na sana ang aking ina nang may marinig kaming boses mula sa labas. Tita, ako po ito. Si Jessica. Si Jessica pala. Ang hipag kong si Jessica ay pumunta pa sa bahay ng aking ina. Nagulat ang aking ina. Bakit nandito si Jessica? Nagulat din ako. Matapos ang galit na ipinakita niya sa ospital, hindi ko inaasahan na bigla siyang pupunta. Nang buksan ng aking ina ang pinto, pumasok si Jessica. Ibang-iba ang kanyang itsura. Hindi siya naka-makeup at magulo ang kanyang buhok. Higit sa lahat, namamaga ang kanyang mukha. Tila marami siyang iniyak. Tita, bati ni Jessica sa aking ina. Nanginginig ang kanyang boses. Oh, iha, anong nangyari? Halika, pumasok ka. Kahit nagulat, pinatuloy pa rin ng aking ina si Jessica. Nagkaharap kami ni Jessica sa sala. Alanganin ng bunigi. Ate, nagsimulang magsalita si Jessica habang nakatingin sa akin, ngunit tila hindi niya masabi ang kanyang sasabihin. Matagal na nanginginig lang ang kanyang mga labi, at biglang bumuhos ang kanyang luha. Ate, sorry, isang hindi inaasahang paghingi ng tawad. Sa ospital, sinisisi niya ako, at ngayon bigla siyang humihingi ng tawad. Jessica, ate, hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung gaano ka nahirapan. Umiiyak na sabi ni Jessica. Nag-aalala namang nakatingin ang aking ina sa tabi. Yung sahod ni ate pala ang bumubuhay sa amin. Yung mga card, lahat pala, nakapangalan sa'yo. Hindi ko talaga alam. Maaring totoo ngang hindi niya alam
dahil ang biyenan ko ang nag-aasikaso ng lahat. Si Jessica ay tumatanggap lang ng card at gumagastos. Sorry talaga ate. Patawarin mo ako. Tila totoo ang paghingi ng tawad ni Jessica, ngunit komplikado pa rin ang aking nararamdaman. Kahit humingi pa siya ng tawad ngayon, hindi na mababago ang 10 taon na lumipas. Ate, pwede mo bang i-activate ulit ang isang card? Iyon pala ang dahilan kung bakit siya nandito. Humihingi siya ng tawad, ngunit ang kailangan niya talaga ay ang card, Jessica. Kahit pambayad lang sa kasal o panggastos man lang. Ate, parang awa mo na. Lumuhod si Jessica. Talagang nagulat ako. Si Jessica na hindi kailanman yumuko sa sinuman ay lumuluhod sa akin. Jessica, tumayo ka. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo sinasabi ang sagot mo. Nag-alala na rin ang aking ina. Mga anak, ano ba yan? Sa sandaling iyon, nang makita ko si Jessica, nagsimula akong maawa. Kahit gaano ko pa siya kinamumuhian, 10 taon din kaming naging pamilya. Nakakaawa siyang makitang ganito. Ngunit kasabay nito, nagagalit din ako. Ngayong kailangan niya ng tulong, saka lang siya pupunta, hihingi ng tawad at hihingi ng pabor. Noong ako ang nahihirapan, wala man lang siyang pakialam. Jessica, tumayo ka at mag-usap tayo. Sagutin mo muna ako, ate, bago ako tumayo. Tila desperado na si Jessica. Magkahalo na ang luha at sipon sa kanyang mukha at nanginginig ang buong katawan. Jessica, problema niyo na yan. Matigas kong sabi. Ate, 10 taon kaming nabuhay sa pera mo, kaya ngayon dapat kayo namang mabuhay sa sarili niyong pera. Saan kami kukuha ng pera? Bukod sa sahod mo ate, wala na kaming masyadong pera. Nang marinig ko iyon, lalo akong nagalit. Wala na masyado. Kung ganoon, saan sila nabuhay hanggang ngayon? Bukod sa pera ko, ano pa ang mayroon sila? E di magtrabaho kayo. Kumita kayo. Tulad mo ate, magtatrabaho sa isang eskwelahan. Nakapagtapos ako ng kolehiyo, lumabas na naman ang tunay na ugali ni Jessica. Iniisip pa rin niyang espesyal siya. Iniisip niyang nakakahiya ang magtrabaho sa isang opisina ng eskwelahan. Jessica, walang masama o mabuti sa trabaho. Oo nga, pero iba naman ako. Iba. Ano ang pinagkaiba mo? Yung hanggang 34 na taong gulang ka, umaasa ka sa allowance ng nanay mo. Jessica, kailangan mo nang tanggapin ang realidad. Ano ang realidad? Yung maging mahirap? Iyon ba ang realidad? May halong inis na ang boses ni Jessica. Pumunta siya para humingi ng tawad, pero ngayon, nagagalit na siya. Hindi mahirap, kundi normal na pamumuhay. Yung nabubuhay ka sa sarili mong pinaghirapan, ang swerte mo ate. Mag-isa ka na lang. Ako, nasira ang kasal ko, nag-resign sa trabaho, paano na ako? Unti-unting lumalabas ang tunay niyang kulay. Noong una, humihingi ng tawad at lumuhod pa. Pero ngayon, sinisisi na niya ako. Jessica, resulta yan ng mga desisyon mo. Desisyon ko? Anong desisyon ko? Yung hanggang 34 na taong gulang ka, wala kang ginawa. Desisyon mo yan. Nang marinig iyon ni Jessica, tuluyan na siyang nagalit. Anong alam mo ate? Nahirapan din ako. Saan ka nahirapan? Sa pagtanggap ng allowance. Ate, sobra ka na talaga. Sumigaw si Jessica habang tumatayo. Sinubukan siyang pigilan ng aking ina. Mga anak, hinaan niyo ang boses niyo. Tita, sobra na si ate. Pamilya kami. Paano niya magagawa? To. Nang marinig ko ang salitang pamilya, may sumabog sa loob ko. Pamilya. Kung pamilya, sana tinanong mo man lang ako sa loob ng 10 taon tungkol sa sahod ko. Yun. Akala ko si mama na ang bahala. Bahala. Pera ko yun. Pera mo nga. Pero pamilya tayo. 'Di ba? Ulit na naman ang salitang pamilya. Pamilya lang kapag may kailangan. Pamilya lang kapag nahihirapan. Jessica, ang pamilya ay nagbibigayan. Hindi yung puro tanggap lang. Naging mabait din naman ako sa'yo ate. Saan ka naging mabait? Tila wala nang masabi si Jessica. Matagal siyang nakatayo ng tahimik at biglang tumakbo palabas. Ate, sobra ka na talaga.
Hindi na kita kilala. Narinig namin ang malakas na pagsara ng gate. Naiwan kaming dalawa ng aking ina. Amelia, hindi ba medyo masakit ang sinabi mo? Nag-aalalang tanong ng aking ina. Ma, wala po akong ginawang masama. Pero yung bata, umiiyak na nagmamakaawa. Tila naaawa rin ang aking ina kay Jessica. Ngunit wala akong balak na magbago ng isip. Noong gabing iyon, sa bahay ng aking ina ako natulog. Ngunit hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang iyak ni Jessica at ang kanyang pagluhod. Sa isang banda, nang hina ang loob ko. Naisip ko, masyado ba akong naging malupit? Ngunit sa kabilang banda, sigurado ako, ito ay isang proseso na kailangang pagdaanan. Si Jessica at ang pamilya ng aking asawa ay kailangang harapin ang realidad. Kinabukasan, sinabi ng aking ina, Amelia, naiintindihan kita, pero mag-ingat ka rin. Baka masama ang tingin sa iyo ng mga tao. Ayos lang po, ma. Kailangan mo pang humarap sa korte. Mas mahihirapan ka pa. Tama ang sinabi ng aking ina. Mas mahihirap na panahon pa ang darating. Ngunit handa na ako. 10 taon akong nagtiis. Ngayon, handa na akong lumaban. Noong hapon na iyon, habang pauwi, naisip ko, babalik pa kaya si Jessica? Ano pa kaya ang gagawin ng pamilya ng asawa ko? Ngunit anuman ang dumating, ipinangako ko sa sarili ko na hindi magbabago ang aking isip. Nagsisimula na talaga ang bagong buhay. Isang buhay na hindi umaasa sa sinuman, isang buhay na hindi iniintindi ang sasabihin ng iba. Isang linggo na ang nakalipas mula nang pumunta si Jessica. Sa panahong iyon, walang yunlag mula sa pamilya ng aking asawa. Marahil, marami silang inaayos. Kailangan nilang ihanda ang demanda at may problema pa sa bayarin sa ospital ng biyenan. Ngunit isang hapon, isang hindi inaasahang tawag ang dumating mula sa aking biyenang lalaki. Gustong makita ka ni Teresita. Maikli at malamig ang kanyang boses. Gusto akong makita ng aking biyenan. Kakaiba. Pagdating ko sa ospital, bandang 3:00 ng hapon, malakas ang amoy ng disinfectant sa hallway. Narinig ko ang tunog ng mga wheelchair na itinutulak ng mga caregiver at ang tunog ng ubo mula sa kung saan. Nang kumatok ako at pumasok sa kwarto, mag-isa lang ang aking biyenan. Nakahiga siya sa kama na nakaharap sa bintana, nakatingin sa langit, mas payat siya kaysa dati. Lubog ang kanyang mga pisngi at tila marami na ring nalagas na buhok. Ma, mahina akong tawag. Lumingon ang aking biyenan. Ngunit iba ang kanyang ekspresyon. Malamig at walang emosyon. Dumating ka na pala. Iba rin ang kanyang pananalita. Hindi boses na para sa isang manugang, kundi boses na para sa isang estranghero. Habang umuupo ako sa tabi ng kama, bumigat ang aking dibdib. Ito ang unang pagkakataon na naging ganito ang bunigi. Sa loob ng 10 taon, marami kaming naging alitan, ngunit hindi siya kailanman naging ganito kalamig. Kamusta na po kayo? Gaya ng nakikita mo. Tumingin siya sa kisame habang sumasagot. Hindi man lang niya ako tiningnan. Biglang bumalik sa isip ko ang nakaraan. Ang unang araw ko sa kanila kung paano niya ako tinanggap. Noon, napakabait niya. Manugang ko, dumating ka na, pagod ka siguro. Iyon ang sinabi niya sa unang gabi ng aming kasal. Noon, inakala kong napakabait ng aking biyenan. Inalagaan niya ako at naging mabait tulad ng sarili kong ina. Kailan kaya nagsimulang magbago? Marahil 1 buwan matapos kaming ikasal, noong hingin niya ang aking sahod. Amelia, bilang isang manugang, ikaw ang dapat mamahala sa gastusin ng bahay. Noon, inakala kong mabuti ang kanyang intensyon. Inakala kong ipinagkakatiwala niya sa akin ang pamamahala sa bahay. Ngunit ang totoo, gusto niyang pamahalaan ang aking pera. Nandito ka ba para tingnan ang kalagayan ko? Biglang sabi ng aking biyenan. May halong hinanakit ang kanyang boses. Hindi po, nabalitaan ko pong may sakit kayo. Anong may sakit? Ikaw ang nagkasakit sa akin. Diretsahan niyang sinabi. Dahil daw sa akin, nagkasakit siya. Natahimik kami.
Pumasok ang sikat ng araw sa bintana, ngunit malamig ang bunigi sa loob ng kwarto. "Ma, tao rin po ako," mahina kong sabi. "Tao?" Natawa siya ng mapakla. "Kung tao ka, hindi mo gagawin to sa pamilya mo." Nang marinig ko ang salitang pamilya, muli akong nalito. Itinuring nga ba nila akong pamilya o isang kasangkapan na nagbibigay ng pera? 10 taon niyo pong hindi tinanong ang nararamdaman ko. Nararamdaman? Anong importansya ng nararamdaman mo? Ang pamilya ang mahalaga, pareho pa rin ang kanyang lohika. Mas mahalaga ang pamilya kaysa sa nararamdaman ng isang individual. Sa sandaling iyon, may naalala ako. Noong 3 taon ng aming kasal, nang sabihin kong gusto kong magbakasyon kasama ang aking mga kaibigan, babaeng may asawa, "Saan ka papupunta?" Mas mahalaga ang oras kasama ang pamilya. Anong importansya ng mga kaibigan? Pareho pa rin ang sinabi niya noon. Ang personal kong kagustuhan ay walang halaga. Nang tingnan ko ang mukha ng aking biyenan, malalim na ang mga kulubot sa kanyang mga mata. Naisip ko, marami na ring panahon ang lumipas. 10 taon na rin akong nagtiis, kaya't 10 taon na rin siyang tumanda. "Nahirapan din po siguro kayo," sabi ko. Totoo iyon. Kahit gaano ko pa siya kinamumuhian, sa sarili niyang paraan, sinubukan din niyang protektahan ang kanyang pamilya. Sa unang pagkakataon, tiningnan ako ng aking biyenan. Bahagyang nagbago ang kanyang tingin. Anong nahirapan? Ngunit sinubukan pa rin niyang maging matigas. "Pero, Ma, sa sarili niyo pong paraan." "Tama na." Pinutol niya ang aking sasabihin. At muli siyang tumingin sa kisame. Matagal na walang nagsalita. Tanging ang ingay mula sa hallway ang maririnig sa loob ng kwarto. Sa sandaling iyon, nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ng aking biyenan. Isa-isang tumulo. Ngunit hindi siya umiyak ng malakas. Tahimik lang na tumutulo ang kanyang luha. Hindi ko na malayang sumikip ang aking dibdib. Kahit gaano ko pa siya kinamumuhian, nakakaawa siyang makitang ganito. Biglang bumalik sa isip ko ang 10 taon na magkasama kami. Ang paghahanda ng pagkain tuwing may okasyon, ang pag-aalaga niya sa akin noong nagkasakit ako. Siyempre, mas marami ang masamang alaala, ngunit mayroon din namang magaganda. "Umalis ka na," sabi niya habang nakatalikod. Ngayon, hindi na tayo magkaano-ano. Tumagos sa puso ko ang mga salitang iyon. Hindi na magkaano-ano. 10 taon kaming naging pamilya, at ngayon hindi na. Dahan-dahan akong tumayo. Tila wala nang masabi pa. Paglabas ko ng kwarto, huli kong tiningnan ang aking biyenan. Nakatingin pa rin siya sa kisame, at patuloy na tumutulo ang kanyang luha habang naglalakad palabas. Naisip ko, sino nga ba ang tama at sino ang mali? Ito ba talaga ang gusto kong mangyari? Ngunit agad kong pinatatag ang aking loob. Ito ay isang proseso na hindi maiiwasan. Kahit masaktan ang bawat isa, kailangan itong pagdaanan. Paglabas ko ng ospital, umihip ang hangin ng taglagas, malamig ngunit sariwa. Paparating na ang bagong panahon. Tila kailangan na ring dumating ng bagong panahon sa aking buhay. Ang insidenteng iyon ay nangyari 3 araw matapos kong makipagkita sa aking biyenan, Huwebes ng hapon noon. Inaayos ko ang mga dokumento na may kinalaman sa aking annulment. Kailangan kong maghanda para sa korte. Biglang tumunog ang aking cellphone mula sa aking biyenan. Hindi ko inaasahan na tatawag siya ulit, gayong ilang araw pa lang kaming nagkita sa ospital. "Amelia," mahina ang kanyang boses, mas mahina pa kaysa noong nasa ospital. "Opo, Ma." "May oras ka ba? Pwede ka bang pumunta sa ospital?" Isang hindi inaasahang pakiusap. Ilang araw pa lang ang nakalipas nang sabihin niyang umalis na ako, at ngayon pinapapunta niya ako. "May problema po ba?" May sasabihin ako." Nanginginig ang kanyang boses. Tila may mahalaga siyang sasabihin. Pagdating ko sa ospital, bandang 4:00 ng hapon, mas tahimik ang hallway kaysa dati. Patapos na ang visiting hours kaya't kaunti na lang ang tao. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto, nakaupo ang aking biyenan sa kama. Nakatingin siya sa labas ng bintana. Pumasok ang sinag ng papalubog na araw at tinamaan ang kanyang mukha.
Ma, nandito na po ako. Lumingon ang aking biyenan at namamaga ang kanyang mga mata. Tila marami siyang iniyak. Umupo ka. Habang umuupo ako sa tabi ng kama, pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Ibang-iba na siya. Wala na ang kanyang pagiging autoritarian at matapang. Isa na lang siyang pagod na matanda. Amelia, may kailangan kang malaman, mabigat niyang sinimulan ang usapan. Ano po iyon? Ang tunay na may-ari ng pera sa pamilyang iyon. Ang tunay na may-ari ay ang aking biyenang lalaki. Isang biglaang pag-amin. Hindi ko maintindihan. Ma, ano po ang ibig niyong sabihin? Yung pagpapamahala sa card mo at paggastos, lahat iyon ay utos niya. Nagsimulang manginig ang boses ng aking biyenan. Ma, 10 taon na ang nakalipas. Noong hingin ko ang sahod mo, ayaw ko sanang gawin iyon, pero siya ang nag-utos. Isang hindi kapanipaniwalang kwento. 10 taon akong kinontrol at pinahirapan ng aking biyenan at ngayon bigla niyang sinasabi na ang biyenang lalaki pala ang may kagagawan. Ma, hindi ko po maintindihan. Amelia, biktima rin ako niya. Tumulo ang luha sa mga mata ng aking biyenan. 40 taon kaming kasal, pero ni isang sentimo hindi ko nahawakan. Lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Isang nakakagulat na pag-amin. Akala ko ang biyenan ko ang namamahala sa pera, ngunit ang totoo, ang biyenang lalaki pala ang kumokontrol sa lahat. Kung ganoon, sa buong panahon na iyon, ako lang ang ginamit niyang panangga. Alam niyang magre-rebelde ka kung siya mismo ang gagawa, kaya't ako ang ginamit niya. Tinakpan ng aking biyenan ang kanyang mukha. Tila nahihiya siya. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang lahat. Kung bakit palaging nag-iingat ang aking biyenan sa harap ng aking biyenang lalaki, kung bakit palaging ang biyenang lalaki ang gumagawa ng mahahalagang desisyon, pati ang allowance ni Jessica. Oo, siya rin ang nag-utos na bigyan siya. Sabi niya, dapat daw espesyal ang pagpapalaki sa anak na babae. Tutol ako. Sabi ko, sobra na iyon. Ang pagbibigay ng 20,000 piso allowance kay Jessica ay utos din pala ng biyenang lalaki. Bakit? Bakit hindi niyo po sinabi? Paano ko sasabihin? Na pinahihirapan ako ng asawa ko, lalo na sa isang manugang. Marahil iyon ang kanyang pride. Ayaw niyang aminin na pinahihirapan siya ng kanyang asawa. Amelia, habang buhay akong nagtiis, pero wala akong magawa. Yumuko ang aking biyenan. Nakakatakot siyang tao. Kapag nagagalit siya, hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Mahihinuha ko kung ano ang nangyari, ngunit mahirap itanong. Ma, kaya, pasensya ka na. Pasensya ka na talaga. Pero, wala akong magawa. Ngayon, naintindihan ko na. Ang malamig na pakikitungo ng aking biyenan, ang kanyang pagiging autoritarian, hindi pala iyon ang tunay niyang ugali. Sinusunod lang niya ang utos ng aking biyenang lalaki. Noong hingin ko ang sahod mo, ayaw ko talagang gawin. Pero kung hindi ko gagawin, siya. Muling huminto ang aking biyenan. Alam ko na kung paano siya pinilit ng aking biyenang lalaki. Pati ang paggawa ng card. Siya ang nag-utos na gumawa ng marami sa pangalan mo. Tinanong ko kung bakit. Pero, bakit? Bakit po niya ginawa iyon? Gusto niyang kontrolin. Gusto niyang pamahalaan ang lahat sa pamilyang ito. Medyo alam ko na ang ugali ng aking biyenang lalaki, tahimik at autoritarian. Ngunit hindi ko alam na ganito kalala. Kung ganoon, sa buong panahon na iyon, wala kang kasalanan. Sa halip, matapang ka. Sa unang pagkakataon, tiningnan ako ng aking biyenan ng may kabaitan. Yung pag-block mo sa card, sa totoo lang, nagpapasalamat ako. Naisip ko, sa wakas, matatapos na ang masamang siklo na ito. Isang hindi inaasahang salita. Akala ko magagalit siya, ngunit nagpapasalamat pa pala. Kaya pala hinimatay kayo sa kasal ni Jessica dahil sa kanya iyon. Nang malaman niyang na-block ko ang card, natakot ako. Lalong humina ang boses ng aking biyenan. Ma, hindi ko po alam. Paano mo malalaman? Sinubukan ko ring itago. Ngayon,
Naintindihan ko na kung bakit palaging tensyonado ang aking biyenan, kung bakit hindi siya makapagsalita sa harap ng aking biyenang lalaki. Amelia, salamat at naintindihan mo na ngayon. Hinawakan ng aking biyenan ang aking kamay. Malamig ang kanyang kamay. Kayo rin po. Nahirapan din po siguro kayo. Oo, nahirapan talaga ako. 40 taon. Matagal kaming nakaupo ng tahimik. Papalubog na ang araw. Unti-unting dumidilim sa loob ng kwarto. Hanggang sa sandaling iyon, kinamumuhian ko ang aking biyenan. Akala ko siya ang dahilan ng lahat ng aking paghihirap. Ngunit ang totoo, biktima rin pala siya. Ma, ano po ang gagawin niyo ngayon? Hindi ko alam. Ano pa ba ang magagawa ko ngayon? Tila sumuko na ang aking biyenan. 40 taon siyang nabuhay ng ganoon, kaya't mahirap nang magbago ngayon. Pero, Amelia, mag-ingat ka. Po, hindi ka niya titigilan. Nang malaman niyang na-block ko ang card, galit na galit siya. May halong pag-aalala ang boses ng aking biyenan. Paano po? Yung demanda, siya rin ang nagdesisyon. Pinigilan ko siya. Pero, ang demanda pala ay desisyon din ng aking biyenang lalaki. Ma, Amelia, huwag kang mabuhay ng ganito. Lumaban ka hanggang sa huli. Mahigpit na hinawakan ng aking biyenan ang aking kamay. Paglabas ko ng ospital, gulong-gulo ang isip ko. Ang taong kinamumuhian ko sa loob ng 10 taon ay kapareho ko pala ng sitwasyon. May iba pala akong kalaban. Ngunit kasabay nito, natakot ako. Ngayon, alam ko na kung gaano kasama ang aking biyenang lalaki. Hindi ko mahuhulaan kung ano ang susunod na mangyayari. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga sinabi ng aking biyenan at ang takot sa laban na haharapin ko. Ngunit isang bagay ang sigurado. Ngayong alam ko na kung sino ang tunay kong kalaban, makakalaban na ako ng maayos, hindi na ako nalilito. 1 linggo na ang nakalipas mula nang makipagkita ako sa aking biyenan. Sa panahong iyon, naghanda ako para sa legal na laban. Nakatanggap ako ng balita na idinemanda ako ng aking biyenang lalaki para sa kasong estafa. Nang matanggap ko ang reklamo, nakakatawa ang nilalaman nito. Ako raw ay gumamit ng family card para sa personal na interes. At dahil sa biglaang pag-block ko sa card, nagdulot daw ako ng malaking pinsala sa pamilya. Natawa ako. 10 taon silang nabuhay sa pera ko at ngayon ako pa ang ginagawa nilang magnanakaw. Nagpakonsulta ako sa isang law firm. Isang batang babaeng abogado ang nakausap ko at matapos pakinggan ang aking kwento, tumango siya. Mukhang may laban tayo. Sapat ba ang ebidensya mo? Ilang buwan ko nang inihanda ang lahat. Ang mga detalye ng paggamit ng card, ang mga recording ng usapan ng pamilya ng aking asawa at ang mga tala kung paano ginastos ang aking sahod. Itinakda ang petsa ng conciliation. 2 linggo ng Nobyembre, Huwebes, sa City Hall. Bago ang formal na paglilitis, susubukan munang ayusin sa pamamagitan ng conciliation. Maaga akong gumising at nagsuot ng formal na damit, itim na suit at puting blouse. Inayos ko rin ang aking buhok. Nang tumingin ako sa salamin, para akong bumalik sa itsura ko noong unang araw ko sa trabaho 10 taon na ang nakalipas. Pagdating ko sa City Hall, bandang 9:30 ng umaga, sa ikatlong palapag, sa isang sulok ng Public Assistance Office, naroroon ang Conciliation Room. Sa harap ng pinto ay may nakasulat na Family Conciliation Room. Pagpasok ko, may isang mahabang mesa at sa dulo ay nakaupo ang conciliator. Isang lalaki na nasa huling bahagi ng kanyang 50s na may mabait na itsura, naroroon na ang aking biyenang lalaki. Nakaupo siya sa kabilang panig at tinitingnan ang mga dokumento. Mas seryoso ang kanyang mukha kaysa dati. Sa tabi niya ay may isang lalaking mukhang abogado. Magandang umaga, bati ko sa conciliator at umupo sa itinalagang upuan. Hindi kami nagkatinginan ng aking biyenang lalaki. Simulan na natin. Ngayon ay araw ng conciliation para sa kasong estafa na isinampa ni Mr.
Mario Reyes, laban kay Miss Amelia Reyes, mahinahon na sabi ng conciliator. Unang-una, pakinggan natin ang panig ng nagrereklamo. Tumayo ang aking biyenang lalaki, may halong galit ang kanyang boses. Ang aking manugang ay gumamit ng family card sa loob ng 10 taon para sa kanyang personal na interes, at bigla niyang binlock ang lahat ng card na nagdulot ng malaking pinsala sa aming pamilya. Isang kasinungalingan. Wala akong ginastos para sa sarili ko. Lahat ng gastos ay para sa pamilya ng aking asawa. Anong partikular na pinsala ang natamo niyo? Tanong ng conciliator. Sinira niya ang kasal ng aking anak, hindi nakapagbayad sa hotel, na nagdulot ng malaking kahihiyan sa pamilya ng lalaki, at sa huli, kinansela ang kasal. Tumaas ang boses ng aking biyenang lalaki, at ang aking asawa ay na-shock at na-ospital. Lahat ay isinisisi niya sa akin. Napakakapal ng kanyang mukha. Ano naman ang masasabi ng kabilang panig? Tanong ng conciliator habang nakatingin sa akin. Tahimik kong kinuha ang isang folder mula sa aking bag, ang mga ebidensyang inihanda ko. Conciliator, una po, tingnan niyo po ito. Inilatag ko ang mga detalye ng paggamit ng card. 10 taong tala. Ito po ang detalye ng paggamit ng 9 na card na nakapangalan sa akin. Kung makikita niyo po, wala pong kahit isang transaksyon para sa personal kong gamit. Tiningnan ng mabuti ng conciliator ang mga dokumento. Lahat po ng gastos ay para sa pamilya ng aking asawa. Bayarin sa ospital ng aking biyenan, allowance ng aking hipag, bayad sa golf ng aking biyenang lalaki at iba't ibang gastusin sa mga okasyon. Nagsimulang manigas ang mukha ng aking biyenang lalaki. At ito po ang recording ng usapan ng pamilya ng aking asawa tungkol sa paggamit ng card. Inilabas ko ang recorder at pinatugtog ito. Jessica, gusto mo raw bumili ulit ng bag ngayong buwan? Gamitin mo ang card ni Amelia. Salamat ma, hindi naman malalaman ni ate, di ba? Umalingaw-ngaw ang boses ng aking biyenan at ni Jessica sa loob ng kwarto. Namutla ang mukha ng aking biyenang lalaki. Bukod dito, marami pa pong recording. Lahat po ay nagpapatunay na ginamit nila ang card ko nang walang pahintulot. Tumango ang conciliator na may seryosong ekspresyon. At ito po ang kopya ng aking bank statement. Dito po nakatala kung paano ginastos ang lahat ng perang kinita ko sa loob ng 10 taon. Inabot ko ang kopya ng bank statement. Bawat buwan, ang sahod kong 30,000 ay direktang napupunta sa pamilya ng aking asawa. Ang kabuuang sahod na natanggap ko ay 3.6 milyong piso. Sa halagang iyon, wala pang 40,000 piso ang ginastos ko para sa sarili ko. May binulong ang aking biyenang lalaki sa kanyang abogado, tila nagugulantang, at panghuli, ito po ang sinumpaang salaysay na isinulat mismo ng aking biyenan. Nagulat ang conciliator. Mismo ang inyong biyenan? Opo, nakasaad po dito na lahat ng pagpapamahala sa card at paggastos ay utos ng aking biyenang lalaki. Isang sinumpaang salaysay na isinulat ng aking biyenan sa ospital ilang araw na ang nakalipas. Nakasaad dito ang 40 taong pagtitiis sa kanyang asawa at ang lahat ng ginawa niya sa akin ay utos ng kanyang asawa. Biglang tumayo ang aking biyenang lalaki. Iyan. Isinulat lang iyan ng asawa ko dahil wala siya sa tamang pag-iisip. Nasa tamang pag-iisip po ang aking biyenan. Sa halip, ngayon lang po niya inilabas ang katotohanan. Matigas din akong sumagot. Muling sinuri ng conciliator ang lahat ng dokumento. Base sa mga ebidensya, mukhang tama ang sinasabi ng respondent. Walang ebidensya ng estafa na isinasampa ng petitioner at sa halip, ang respondent ang mukhang biktima. Natahimik ang buong kwarto. Tanging ang tunog ng orasan ang maririnig at ang pag-block sa card ay isang lehitimong karapatan ng respondent. Natural lang na pamahalaan niya ang card na nakapangalan sa kanya. Tila wala nang masabi ang aking biyenang lalaki. Namumula ang kanyang mukha. Conciliator, sinubukan niyang magsalita, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Mayroon pa po bang idadagdag ang petitioner? Tanong ng conciliator. Ngunit hindi nakasagot ang aking biyenang lalaki. Umiling din ang kanyang abogado. Kung ganoon,
Ang kasong ito ay walang basehan. Tinatapos na natin ang conciliation. May isinulat ang conciliator sa mga dokumento. Tumayo ang aking biyenang lalaki at masamang tumingin sa akin, ngunit hindi na ako natakot. Ngayong lumabas na ang katotohanan, may tiwala na ako sa sarili. Paano nangyari? Huling sigaw ng aking biyenang lalaki. 10 taon kitang inalagaan, ganito mo ako babayaran? Inalagaan? Mahinahon kong sagot. Nabuhay kayo sa pera ko. Anong pag-aalaga ang ginawa nyo? Tila wala nang masabi ang aking biyenang lalaki. Pinigilan siya ng kanyang abogado. Paglabas ko ng conciliation room, gumaan ang aking pakiramdam. Ang 10 taong bigat sa aking dibdib ay biglang naglaho. Paglabas ko ng City Hall, mainit ang sikat ng araw. Nobyembre na, ngunit maganda pa rin ang panahon. Tila sinasabi nitong magsimula ako ng bagong buhay. Nakatanggap ako ng text sa aking cellphone mula sa aking biyenan. Magaling, mabuhay ka na ng payapa. Maikling mensahe, ngunit nagpainit sa aking puso. Sa wakas, nagkaroon na rin ng lakas ng loob ang aking biyenan na sabihin ang katotohanan. Noong hapon na iyon, umuwi ako at tahimik na umupo. Naisip ko, tapos na talaga. Hindi ko akalain na ang 10 taong pagtitiis ay matatapos sa isang araw lang, ngunit ngayon, nagsisimula na talaga ang bagong buhay. Isang buhay na hindi anino ng sinuman, kundi sarili kong buhay. 1 buwan na ang nakalipas mula nang matapos ang conciliation. Maraming nangyari. Unang-una, si Jessica. Isang gabi ng taglagas. Nang magsimulang lumitaw ang mga bituin. Nang makita ko siyang nakatayo sa harap ng pinto, una kong naisip, ano na naman kaya ang kailangan niya? Ngunit iba ang ekspresyon ni Jessica. Mukha siyang galing sa trabaho. May dala siyang maliit na bouquet ng bulaklak. Ate, mahina ang kanyang boses. Sorry ate, sorry talaga. Sa pagkakataong ito, ramdam ko ang kanyang sinseridad. Hindi na tulad ng dati na may hinihiling, kundi tunay na paghingi ng tawad. Jessica, ate, nagtatrabaho na ako. Nag-umpisa ako ng part-time sa isang maliit na coffee shop. Isang hindi inaasahang balita. Sa edad na 34, unang beses na nagtrabaho si Jessica. Noong una, mahirap talaga. Hindi ako marunong mag-serve, hindi ako marunong sa cash register, pero habang tumatagal, natututo na rin ako. Mayroon ng pagiging mature sa mukha ni Jessica na wala dati. Ngayon, naiintindihan ko na kung gaano ka nahirapan sa loob ng 10 taon. Noong gabing iyon, matagal kaming nag-usap ni Jessica tungkol sa mga nakaraang panahon na hindi namin naintindihan ang isa't isa at tungkol sa hinaharap. Makalipas ang ilang araw, narinig kong nakalabas na raw sa ospital ang aking biyenan. Ang bayarin sa ospital ay binayaran daw ng aking biyenang lalaki gamit ang kanyang sariling ipon. Marahil ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang sarili niyang pera. Bago lumabas sa ospital, tumawag sa akin ang aking biyenan. Amelia, pwede ba tayong magkita ulit? Nang magkita kami sa ospital, mukhang malusog na ang aking biyenan. May sigla na ang kanyang mukha at mas masigla na ang kanyang boses. Amelia, salamat, sabi niya habang hawak ang aking kamay. Ma, dahil sa'yo, nagkaroon din ako ng lakas ng loob. Ngayon, nasabi ko na sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin. Tila nagbabago na rin ang aking biyenan. 40 taon, at sa unang pagkakataon, nagsalita siya laban sa kanyang asawa. Ngayon, malaya ka na talaga. Ang ngiti ng aking biyenan noon ay napakainit. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang tunay na anyo ng aking biyenan. Ang kaso ay tuluyang naayos noong huling bahagi ng Nobyembre. Nakatanggap ako ng balita na inurong na ng aking biyenang lalaki ang demanda. Wala nang dahilan para humarap pa sa korte. Pagkatapos noon, gumawa ako ng isang bagong desisyon. Nag-resign ako sa eskwelahan at nagpasya akong subukan ang ibang trabaho. 10 taon na akong nasa isang matatag na trabaho, ngunit ngayon gusto kong subukan ang isang bagong hamon. Malapit sa aming bahay,
may isang maliit na patahian. Nakita kong naghahanap sila ng empleyado at nag-apply ako. Mas mababa ang sahod kaysa sa eskwelahan, ngunit gusto kong matuto ng bago, unang araw ko sa trabaho. Maaga ng Disyembre, habang nilalanghap ko ang malamig na hangin, naglakad ako papunta sa patahian. Magaan ang aking mga paa. Isang dalawang palapag na gusali ang patahian. Sa unang palapag ay may mga makinang panahi at sa ikalawang palapag ay bodega ng mga natapos na produkto. Ang mga empleyado ay puro mga babae at mainit nila akong tinanggap. Bagong empleyado ka pala. Welcome. Baguhan pa lang po, pero gagawin ko po ang lahat. Umupo ako sa harap ng makinang panahi at unang beses na humawak ng tela. Mahirap sa simula, ngunit masaya. Bago sa akin ang pakiramdam na may ginagawa akong sarili. Sa tanghalian, kumain ako kasama ang aking mga katrabaho at nagkwentuhan kami. Lahat sila ay nagtatrabaho para kumita para sa kanilang pamilya. Mukha silang matatag. Amelia, bakit ka napadpad dito? Gusto ko pong magsimula ng bago. Bagong simula, magandang salitayan. Pag-uwi ko, sariwa ang hangin ng gabi. Malamig, ngunit mainit ang aking puso. Ito ang unang pagkakataon na ginugol ko ang isang araw ayon sa sarili kong desisyon, sa sarili kong kagustuhan. Habang pauwi, dumaan ako sa isang convenience store. Bumili ako ng gusto kong kainin gamit ang sarili kong pera. Isang napakasimpleng bagay, ngunit para sa akin, ito ang kalayaan na 10 taon kong hinintay. Noong gabing iyon, tumingin ako sa salamin at naisip ko, nagbago na ang mukha ko. Dati, palagi akong tensyonado, pero ngayon, payapa na. Nakatanggap ako ng text mula sa aking ina. Amelia, kamusta ang unang araw mo? Pagod ka siguro, anak. Nag-reply ako sa aking ina. Ma, ayos lang po ako. Ayos na po ako. Talagang ayos na ako. Ito ang unang pagkakataon na nabubuhay ako sa sarili kong pangalan. Ilang buwan na ang nakalipas at nagtatrabaho pa rin ako sa patahian. Gumaling na ako at naging malapit na sa aking mga katrabaho. Mas mababa ang sahod kaysa dati, ngunit masaya ako dahil lahat ng ito ay akin. Naputol na ang koneksyon ko sa pamilya ng aking asawa. Paminsan-minsan, nagkakamustahan kami ng aking biyenan, ngunit sa aking biyenang lalaki, tuluyan na kaming naging estranghero. Si Jessica naman ay masipag na nagtatrabaho sa coffee shop. Mahirap daw, pero masaya. Minsan, may nagtatanong sa akin, hindi ka ba nagsisisi? Hindi mo ba sinayang ang 10 taon, ngunit hindi ako nagsisisi? Sa halip, dahil sa 10 taon na iyon, mas pinapahalagahan ko ang kalayaan na mayroon ako ngayon. Ang mabuhay hindi bilang manugang ng sinuman, hindi bilang anino ng sinuman, kundi bilang si Amelia Reyes. Mayroon pa bang mas hihigit na kaligayahan dito? Ngayon, tuwing umaga, paggising ko, iniisip ko, ano ang gagawin ko ngayon? Ano ang kakainin ko sa tanghalian? Ano ang gagawin ko pagkatapos ng trabaho? Ang mga maliliit na desisyong ito ang nagbibigay sa akin ng pinakamalaking kaligayahan. Naniniwala ako na lahat tayo ay may karapatang mabuhay sa sarili nating pangalan. Ang paghahanap sa karapatang iyon ay hindi pagiging makasarili, kundi isang natural na bagay. Ngayon, malaya na ako, tunay na malayang namumuhay. Mga mambabasa, ano ang masasabi niyo sa kwento ni Amelia? Minsan, sa ngalan ng pamilya, mayroong pang-aapi, ngunit lahat tayo ay may karapatang mabuhay sa sarili nating pangalan. Ang sandaling iniisip mong huli na ang lahat ay ang tamang oras para magsimula, isang matapang na hakbang ang maaaring magbago ng inyong buhay. Ang tunay na kalayaan ay hindi nagsisimula sa pahintulot ng iba, kundi sa sarili mong desisyon.